ating nilalakarang kapaligiran. Malinis na hangin ang hangad natin. Para sa bawat paghingay malalim, matiwasay na paglalakbay ang nais natin. Pero para sa mga commuters sa EDSA, ang kalsadang nakakasulasok ay iniinda. Ang mga rutang tinatahak ay magkakonekta, palaganapin ng balita sa bawat isa. Malinis na hangin ang hangad natin, kaya sa totoo lang dapat balansihin ang modernisasyon sa kapaligiran upang makamtan ang totoong kapayapaan at kaunlaran. Para sa ilan, ito ang sagot sa lumalalang polusyon. Para sa iba, dagdag pasanin at banta sa kabuhayan. Sa bawat usok na ibinubuga, may buhay na nalalagay sa panganib. Sa bawat biyahe, may tsuper at pamilyang umaasa. At sa gitna ng lahat ng ito, nariyan ang buhay ng bawat Pilipino. Kalusugan, kabuhayan at kinabukasan ang nakataya. Alamin natin ang kwento sa likod ng usok. EDSA Air Pollution, PUP Modernization. Lakad ang aming grupo sa EDSA. Naamoy ang usok, narinig ang busina at nasilayan ang kwento ng lansangan. Sa EDSA, ang polusyon mula sa mga sasakyan ay direktang panganib sa ating kalusugan. Paano nga ba natin ito malulutas? Ayon sa mga eksperto, ang EDSA ay nauna sa kay pinakamataas na antas ng polusyon dito sa Maynila. Air pollution o noise pollution o iba't ibang pang klase ng pollution, lahat na nandito. Kaiginan na naman sa mga usok na kung tawagin ay black carbon, chemical na kapag pumasok sa ating mga baga ay nakakamatay. Sasabi mo sa air pollution, sa EDSA na nakaka-affect sa iyong kalusugan bilang commuter? Ano po, bilang commuter po, nakaka-affect po sa case, pero po, since conscious po ako, gano'n, parang yung air pollution po nakakadagdag ng dumi sa katawan po, and then also, since minsan po, nagkakaroon po ako ng, hindi ko po alam po anong sakit po yun, pero kapag nakakalanghap po ako, parang sumisikip po yung dibdib ko. Talagang malala yung epekto. Opo. Yung pangalawang tanong, bilang isang commuter, anong masasabi mo sa PUB modernization? Masasabi ko po is dahil mas convenient po siya ngayon since ngayon po is nakakaranas po tayo ng 15 minutes. So, ngayon po talaga is kailangan po natin ng malamig po na place po. So, mas convenient po siya for me. Thank you, Te. Thank you po. Okay. Sa inyong karanasan, gaano kalalang air pollution dito sa EDSA? Sobrang lala. Bakit lala? Kasi tignan nyo naman yung paligid ng EDSA, ang dumi-dumi, yung mga kanal, ang babaho. Tapos yung tignan nyo yung mga bata dito, di ba kadalasan nagkakasakit? Alam nyo kung bakit? Dahil yan sa isang pollution, sa tulad ng mga sasakyan, isa na yan, dadagdag yan yung mga usok na yung dapat na natin. Dapat isa yan puputulin ng mga gobyerno natin kasi walang gobyerno dito na hindi pinuputol yung mga ng sasakyan. Dapat nalinis yung lugar natin, di ba? Oh. Naglalakad lang din po. Pag nga parang, agad talaga. Di ba ako nakakarating sa mga? So,
air pollution po sa area na nakaka-contribute sa feeling ko po parang these days, since sobrang umiinit na nga lalo sa pollution ganyan, parang nakaka-apektuhan na yung kalusugan ng mga tao in a way na parang pag pinagpapawisan sila doon ng super init, tapos pagpasok nila, since dito diba, super daming mall, so aircon ganyan, tapos magkakasabay, tapos so parang so, ito po. Thank you po. Ang jeepney, bahagi ng ating kultura, pero sa paglipas ng panahon, kailangan nitong sumabay sa pagbabago para sa mas ligtas at maayos na biyahe. Nakaraang 2017, naglungsad ang Public Utility Vehicle Modernization Program na palitan ng mga lumang jeep ng bago at environmental friendly. Dito po sa ating kalusugan. Tulad ng kumaos ng puso, kaligtasan ng ating kalusugan, at pagpapatekta ng oso, hindi na may mga different sa kayo. Bakit nga ba? Ito ang modernized public utility vehicle. So ito yung harap, tapos ito yung sa likod. Ayan po yung close, then yung open. Ito po sa baba. Yan. Okay. Para sa ilan, ito ang unang tagumpay para sa pagbabago. Pero para sa taong nagtataguyod, isa lamang itong pahirap. Maganda siya kasi, especially ng aircon, unlike sa jeep na mainit, it's dropping kayo, tapos nagpapag-dropping mainit, ayun, kung dropping ka, malamig siya since you're siya. Ang kaso lang, since yung jeep na ikot-ikos na yan, mas madalas is pinupulog siya. Tapos, syempre siksikan sa loob, nakakarap ng car ng init, minsan yung aircon is hindi nakakasatisfy sa, ayun, kasi hindi tayo sa satisfy sa pinupulog ng aircon. So, ang kaso lang is, since iba-bago natin siya, parang yung ibang mga conductor is parang nawawalan na rin ng disiplina. Since ang sabi, ang pagkakaalam ko dyan, may specific na tao lang ang pwede sa akin. So, sobrang sila minsan. Nakagawa na rin siguro ng pangailangan. And, ayun na, marami rin gustong makasakay po. Ayon sa datos ng gobyerno, mahigit kumulang 1 milyon ang halaga ng e-jeep kumpara sa ordinaryong jeepney na nagkakahalaga lamang ng 200,000. Ano po ang inyong sa PUP modernization program? Yung PUP modernization, okay naman siya. Meron kasi mga tao talaga, mostly ngayon mainit. So, gusto nila sumakay sila ng naka-aircon. Pero, mas okay sa akin yung yung jeep pa rin na na yung dati. Kasi, kung sa totoo lang, yung pag bumili ka ng PUP, katumbas ng 3 jeep na eh. Pwede mo pang iparent yun sa mga driver. 3 driver pa yung pwede mo matulungan. Mahal kasi. Please, ano ang opinion mo sa magpapalit ng mga lumang jeep patungo sa modern na sasakyan? Ang ano ko nga, kung papalitan yung jeep ng modernong sasakyan, gawang Pinoy pa rin na moderno, hindi gawang China. Kasi yung gawang China, walang kwenta. 3 taon lang, sira ka agad, bulok-bulok na yung mga side niya. Eh yung gawang Pinoy, maaasahan. At wala ditong mga jeep, 70 years na, yan ang pruweba. Kahit lumayan, tumatakbo. Kaya ang gusto namin ng Manibela, ng grupo ni Sir Mar Balbuena, ay modernong sasakyan na gawang Pinoy. May mukhang Pinoy jeep, na kulturang Pinoy, hindi gawang China. Yun lang. Piligin na sariling atin. Kiligin ang sariling atin. Marami ang nangangambang mabaon sa utang o mawalan ng kabuhayan kaya nagtitiis na lamang sa kung ano ang meron sila. Tingin mo ba may sapat na support ang gobyerno para sa mga sa akin na ha? Ang gobyerno meron talagang plano para dyan. May pondo yan. Diba? Kaya kita mo nga, ang dami ng bagong
Dip-dip. Yung mga tamo, yung dip-dip. Kaso, yung mga nakakasiwa, medyo merong konting problema. Parang pinagkakakitaan nila. Bago bigyan ng kooperatiba, kailangan magkakaroon ng nabilata. Sa talagay mo lang yan, ha? Sarili ko lang. Pero parang gano'n na nangyayari. Diba? Okay lang pagpunta. Okay na? Sige. Sa tingin mo ba, may sapat na mga gobyerno para sa mga driver natin? Ang masasabi ko, wala red percent. Hindi, wala. Wala silang sapat na supply. Bakit kamo? Yung ayuda nilang binibigay na 6,000, pang ilang araw lang yan. Pang isang linggo lang yan. Pang 3 araw lang yung 6,000 na ayuda na yan. At yung ayuda na yan, nangyayari lang tuwing isang taon. Minsan, 3 beses, 3 taon pa nakakalipas bago ka mabigyan ng ayuda. Walang sapat na suporta ang gobyerno. Bakit kamo? Napakamahal ng unit ng modern na unit na gawa pang China. 2.8 million hanggang 3 million. Magkano lang yung ayuda ibibigay nila? Hindi pa mapapasa kamay ng mga driver. Diretso dun sa kooperatiba na 280,000 lang. Oh, napakaliit nun. Para mo sa ibibigay niyang ayuda. Wala. Hindi kulang ang ayuda nila. Kasi ang kailangan daw ng modernization para mabago ay 42 billion pesos. Magkano na binibigay sa LTFRB? 1.8 billion. Kada budget ng gobyerno. Saan lang mapupunta yun tapos kinukurakot pa ng mga taga-LTFRB. Yun lang. Ano po ba kayo sa pagpapatupad ng Gibson modernization? Hindi mo na rin sa nangyari sa Kasi, hindi ka, yung malaking sayang, hindi yung bagong sasakyan. Lang, hindi natin yung sinalo sa modernization na. Okay natin. Okay lang yung paano. Sabay pa to. Sa kabila ng makapal na usok at patuloy na polusyon, may mga grupo gaya ng Anti-Smoke Belching Unit o ASBO na araw-araw nagsasagawa ng inspeksyon sa lansangan. Sila ang unang depensa ng mamamayan laban sa nakakalasong usok ng tambutso. Sa mga sasakyan, sa mga ano po yung mga paraan na ginagawa nito para mabawasan ng air pollution na nagagaling sa mga sasakyan? Unang-una, yung nakita nyo kanina na dalawang sasakyan, nahuhuli kami kasi yung dalawang sasakyan, tulad ng mga PUP, kaya nga nagkakalit tayo ng modernization para mabawasan natin na nagaling sa sasakyan. Kasi base sa status, 70% ng air pollution nagagaling sa mga sasakyan, lalo-lalo may mga lumang kaya nga nagkaroon na ng mga jeep yun na luma, hindi pa yan, hirap-hirap sa kanila. Pero pinakakapasa naman sa kanila, once na nagpaayos sila, dahil lang naayusin yan. Kalipin ko yung pa, yung bakit na maayos. Tapos, regular change oil, air filter, dixin, palitan. Sila dixin yung tapos kasi About sa sasakyan, paano po ninyo nare-regulate kung vehicle nito? Ano mga operations po? una, pagka nag-lockdown namin, tinesting namin, at bagsak, i-issue namin ng ticket, TOP. After doon, binibigyan namin ng flyers. Nakalagay doon kung paano ayusin yung sasakyan para hindi na sila mahuli ulit. At isa pang nakalagay ron na paano lilinisin linggo-linggo ang tambutso para mabawasan yung carbon deposit. Yung change oil, air filter, yung makina lalo na yung regular change oil every 5,000 kilometers. About sa development, may mga future plans din po para ma-improve yung air quality sa EDSA or sa ibang mga
Marami. Ano pa yan eh, hindi lang ngayon, hindi lang sa darating na panahon. Mga nakakaraang panahon pa, marami ng plano. At saka hindi lang MMD, DNR, DOTR, LTO, lahat ng government agency nagpaplano para sa future ng air quality ng Metro Manila. Hindi lang Metro Manila, nationwide. Una, itong ginagawa namin panguhuli sa kalsada para isa na to sa mga plano para magkain sa sasakyan ng mga operator. Pangalawa, inaayos namin ng mga kalsada para yung lubak-lubak hindi gawa ng pagkalubak-lubak ng kalsada naiipon yung sasakyan. Nagkukause ng traffic, ang pollution yan dire-diretso, labas ang gusto sa tambutso. Ano po yung mga penalties na pinapadapat natin sa mga driver na lumalabag sa limit ng speed? Una, ang paligid kasi natin, temporary operators, pero galing sa LTO. Implement kami lahat ng LTO. Hindi kami basta nanguhuli na walang masiyas. Ang masya namin hindi tayo nakakawali yung 749 na nakapasok ang batas na ito namin. Temporary operators, pero hindi galing sa LTO. Kapag sa kahi, sumaka na tikitan yung lisensya mo. Tapos sa within 24 hours, papasok na sa LTO. Ang validation naman ng TOP mo, 72 hours, 3 days. Pwede mo lang sin after 72 hours, hindi po manapos. Hindi na valid yung lisensya mo, gamit na. Sa sasakay na nahuli, hindi pa na dapat din naman yun. Mabak ka, nalabas yung ano doon, yung busok, tapos nagkachat sa box na block na yun. Yung box. Doon siyang nagtitest, may ilaw yung nakapilaan. The less the light cruise, mas mag-read siya ng mas mataas pag puti yung ilaw na tumatakos. Kahit sa uksot, mas mag-read siya dito. Ano siya kasi simple lang ito. Apa. Ayan na siya madali. Tapos, after ng 6 na abang, 6 na case, lalabas na yung ano niya. Average, coefficient value niya. Lalabas na yung ano niya, average. Kailangan dyan, para pumasa ka, ang average coefficient value niya, okay value niya, dapat ang average mo is 2.50 lang bababa. Pag lumagpas ka doon, it means failed na siya. Pagsak na siya. Dahil ang laban sa polusyon ay hindi lang laban ng gobyerno, kundi laban nating lahat. Sa pag-asang darating ang panahong ang bawat biyahe ay malinis, ligtas, at pantay para sa lahat. Ang pagsasaayos ng polusyon ay karapat-dapat sa lahat para sa maayos na kalusugan at mamamayan na may mataas na antas ng pamumuhay. Maisulong man ang pagbabago para sa hinaharap, huwag nating kakalimutan ang ating kultura at kasaysayan. Lalong-lalo na ang mga matatapang na tsuper at ang iconic na jeepney na sumisimbolo sa ating pagiging malikhain at matatag. Marami man ang sumasalungat sa pagbabago sa pamamagitan ng maayos na sistema at walang tigil na pakikipag-usap at pagtuturo, posible ang pagbuo ng isang komunidad na may pagmamalasakit sa kapaligiran at may malasakit sa kapwa. Sa ganitong paraan, makakamit natin ang isang hinaharap na may pag-asa at pagkakaisa, kung saan ang bawat isa
ay may mahalagang papel sa paglikha ng lipunang progresibo at may malasakit sa lahat. Sa pagtutulungan at pagkakaisa, kaya nating abutin ang isang kinabukasan na hindi lamang malinis at ligtas, kundi pati na rin puno ng pag-ibig at respeto sa bawat isa at sa ating planeta. Sama-sama nating isulong ang pagbabago para sa ikabubuti ng lahat ng may pagmamahal sa ating bayan at sa mga susunod na henerasyon.